Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, merong sasabihin sa iyo si Lord. Okay? Dapat makinig ka. Sabihin mo, dapat makinig ka. Amen. So, kumusta po ang buong isang linggo, mga kapatid? Kumusta po ang mga student? May mga estudyante po ba kayong katabi? Amen. So, bakasyon na po ba? Bakasyon na? Okay. So, ngayon pong umaga, masaya po tayo na muli tayong tuturuan ng Panginoon. Yung service, bukod sa pagsamba, bukod mamaya, we will give. May mga ilang announcement. Pero I believe isa sa pinakamalaga kung bakit tayo nagtitipon ay ang pakikinig ng salita po ng Panginoon. So, may I request, i-focus mo yung iyong sarili, talagang intentional, meron kang makuha. Yung message kahit papunta sa katabi, kunin mo para sa akin yan. Okay, it's intentional, huwag kang papayag na matatapos uli ang Sunday na parang naging religion lang, tradition lang ulit tayo. So hindi po, tanggapin mo ngayong umaga sa iyong buhay na merong ituturo sa akin si Lord. Ayan, sabihin mo nga, malumanay sa iyong buhay, may ituturo sa akin si Lord. Ano kaya yon? Okay, so just be willing to be rebuked, willing to be encouraged, and willing to be challenged ngayong pong umaga. So we are again in the series, second to the last, before we change and we finish this series, Host the Holy Ghost. Pagpapatuloy sa banal na Espiritu. So hindi na lang pagpapatuloy kasi napatuloy na. Ano po yung unang stage? Sa mga nakakaalam, English tayo, knowing, letter K. Okay? You encounter from nothing into something. The Holy Spirit lead you to Jesus. Kay Jesus ba talaga o dun sa believer? Sa believer na inintroduce si Jesus, ang tawag doon witness, then indwelling, nanahan sa'yo, pumasok sa'yo, nasa iyo ang banal na Espiritu. Ano po yung kasunod? Kahit wala kayong notes, alam niyo po yan. Infilling, okay, napupuno, pinupuno, pinupuspos, and pagkatapos po ay releasing. Okay? And when we release the Holy Spirit, we release two things. Ano po yon? Yung illustration natin, we release the letter F. Okay, we release the sabay-sabay, we release the fruit, and we release the gifts. Okay? Yung bunga, yung prutas, yung bunga ng Espiritu, which is yung love, yung joy, yung peace, kindness, goodness, faithfulness, patience, goodness, kindness, gentleness, even self-control. Okay? So, try nyo pong i-memorize yung mga bagay po na yan. Para pag medyo nagagalit ka na, wait lang, love, joy, peace, patience, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, self-control. O medyo naiinis ka sa kapitbahay mong masungit. O wait lang, love, joy, peace. Okay? So, try to memorize that one. And, ano pong mas mahalaga nga po? Yung fruit or yung gifts? O, tayo ko yung tanong, ano nga pong mas mahalaga? Yung fruit o yung gift? Okay, parehas po. Okay, we study yung mga nakaraan, parehas po silang mahalaga. Yung fruit para sa asawa mo, yung gifts para sa congregation mo. Yung fruit na de-develop, okay? Yung gifts pwedeng instant. Pag naglayhan sa'yo, you receive speaking in tongues. Yung fruit sa bahay, yung gifts sa stage. Yung fruit, ramdam agad kapag walang devotion. Tama po ba? Parang may mali dito, okay? Pero yung gift, hindi mo agad ramdam yan. Okay? Minsan, effective pa rin kahit wala na palang devotion. Yung fruit, more on loob. Okay? Attitude. Yung gifts, more on sa labas. Manifestation. Makikita natin. Yung fruit, relationship. Yung gifts, for ministry. Yung fruit, all in one. Hindi pwedeng maiwan yung isa. Magkakasama, magkakasabay po yan. Yung gift, one by one. You can receive. Maaring healing ngayon. Iba naman, nakaka-receive or late na na-receive speaking in tongues. Iba interpretation, miracle. So, yung hindi pwedeng fruitful, pero wala namang gift or hindi nag-ooperate sa ministry. Hindi naman pwedeng gifted, pero wala namang bunga. So, anong ibig sabihin? Hindi sapat ang mga Kristiyano na tumanggap ng banal na Espiritu ay habang buhay lang mabait, tapos hindi nagpapagamit sa Panginoon. Okay? May kilala po kayong mabait, pero hindi nagpapagamit sa Panginoon. That is not the will of God. Hindi ganon po. Ang bait, marami ding mababait sa mundo. Actually, marami pa nga pong mga mapagbigay. Okay? Pero that's not the goal. Okay? Ang goal natin, tayo ay maayos, yung ating character, at the same time, ma-launch ka
sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi naman pwede na nagpapagamit ka sa Panginoon, pero hindi naayos at hindi pinapaayos ang buhay sa harap ng Panginoon. Kaya dalawang bagay po yan. Yung katabi mo, merong fruit, okay? Obserbahan, pakiramdaman po ninyo. At the same time, merong gift. Last matagal ng mga buwan, pinag-aralan natin, merong gift of the Father, more on services, mga physical. Merong gift of Jesus, gift of Christ, which is yung fivefold, pagiging pastor, propeta, apostol, teacher, diba? Guro. Evangelist, isa lang pala yung teacher at guro. Evangelista. At meron ding fruit of the Holy Spirit na ito po yung pinag-uusapan po natin. So ngayong umaga mga kapatid, pag-uusapan natin yung gitna. Okay? Yung gitna nung infilling and yung releasing. Ano ang nangyayari na puno ka na, ano ang nasa gitna bago ka i-release? Okay? So yun yung pag-uusapan natin. We're gonna talk about on the subject after being filled. After being filled. So we receive the Holy Spirit. We know and we encounter the Holy Spirit. Nasa sa atin na yon. Ang dispensation natin ngayon, si Holy Spirit. Si Jesus, nasa langit na. Yung kanyang Ama, nandun din po. Okay? So ang pinadala sa atin ang pangako, si Holy Spirit. Kailan po tayo nagkaroon ng Holy Spirit? Nung tinanggap natin si Jesus, pintuan siya para makapasok sa atin. Nanana siya. Ngayon po, napuno na tayo. Paano po yung mga kapunuan po natin? Yung mga Bible reading, fellowshipping, obedience, yielding, surrendering. Ano po ang nasa gitna po nito? Kasi, infilling, ano pong kasunod ng infilling? Okay, sige po. Ano pong kasunod ng infilling? Releasing. Okay? So, merong gitna. Okay? Ano pong nangyari po doon? Meron pong kwento sa Biblia, mga kapatid, kung makikita po natin, na after niyang mapuspos, itong tao na to ay dinala siya ng spirito sa ilang. Tingnan niyo po after ng kapuspusan, infilling. So ano na dapat ang kasunod pagkatapos ng infilling? Releasing. So magmi-ministry na yung taong ito, pero may nangyari pa sa gitna. Bago siya i-launch sa ministry, bago siya tuluyang magpagamit sa ministry, may nangyari muna sa gitna. Okay, nasaan po yan? Buksan natin sa Lucas. Lucas chapter 4, sa lahat ng may mga Bible, hopefully dapat may Bible, chapter 4 verse 1 to 13. Lucas chapter 4 verse 1 to 13. Sabayan niyo po ako lang sa mata or sa isip po ninyo, basahin ko po. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus, napuspos ng Espiritu Santo. Sino pong bumalik? Ano po siya? Puspos ng infilling. Okay? Dinala siya ng Espiritu sa ilang. Sino po nagdala sa kanya? Saan? Sinong dinala? Tandaan niyo yan Sa loob ng 40 araw, at doon siya tinukso ng dyablo. Okay? Saan siya dinala? Sinong nagdala? Sinong dinala? Saan? Para? Sino nagdala? Wait lang. Basahin ko po. Kung kaya niyong basahin sa Bible ninyo, I am trying na magbasa physical Bible. Okay? Lucas chapter 4. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus ng puspos ng Espiritu Santo in filling stage. After niyan, magmi-ministry na siya. So, ito yung gitna. Okay? Tingnan niyo po Dinala siya ng Espiritu sa ilang sa loob ng 40 araw at doon siya tinukso ng dyablo. Hindi siya kumain ng anumang buong panahon na yon, kaya't siya'y nagutom. Tanong, sino po ang dinala sa ilang? Sino ang nagdala? Saan siya dinala? Sinong dinala sa ilang? Para? Okay. Huwag kayong malilito Huwag kayong malilito dyan. Kasi dyan iikot ang ating pag-uusap. Yan yung gitna. Okay? Basahin natin. Verse 3. Sinabi sa kanya ng dyablo. Sino nagdala sa kanya sa ilang? Hindi nakikinig. Sino nagdala sa kanya sa ilang? Sino nagtukso sa kanya?
Magkaiba yung nagdala at magkaiba yung nagtukso. Okay? Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Very familiar. Mostly, Matthew ko ito ginagamit sa account ni Matthew. Pero sa Don't Watch, Lucas po. Kaya ito po yung ginamit ko ngayon. Ngunit sinabi ni Jesus na susulat, ang tao hindi lamang saan? Sa tinapay na bubuhay. Dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar, pangalawa. At sa ilang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa buong daigdig. Sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng kaharian ito at ang kadakilaang ito. Ipinagkalob ito sa akin at maibibigay ko to kanino man naisin ko. Ayan, sino pong gusto ng kayamanan? Okay, syempre gusto natin ng kayamanan. Pero make sure galing kay Lord, ha? Okay? Kaya't kung ako'y sasambahin mo, eto na, may kapalit. Magiging sa'yo ang lahat ng ito. Sinong gusto ng iPhone 17 Pro Max? Okay, receive it. Okay? Make sure galing kay Lord. Okay? Sumagot si Jesus, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Verse 9, dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo, pangatlo na to sa Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatahilog ka. Dahil nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikay tatagubilin. Sila'y uutusan upang ikay ingatan. At sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Anong verse yan? Hindi po, kinote ni Satan Saan galing to? Okay, awit. Okay, nasa awit po ito. Baka may asayas din, kung di ako nagkakamali. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. 13. Pagkatapos tuksuin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. So listen to this. You need to answer this question. In feeling, gitna, releasing. Okay, question. Ano yung gitna? Ulitin ko In feeling, puspos na si Jesus, di ba? Sabi ng scripture na puspos siya ng spirito, dinala siya ng spirito saan? Sinong dinala? Sino nagdala? Para? Nino? Imagine po yon. Releasing, ang gitna mga kapatid, yung binabasa natin, in feeling, gitna, then releasing. Okay? Bago mag-ministry si Jesus, ano po yung nangyari? Okay. So tanong, nanunukso ba si Lord? Okay. Or inaalaw ba ni Lord ang temptation? Okay, doon tayo magkakasundo. Okay? Tingnan po natin mga kapatid. Ulitin ko po, in feeling, at nararanasan natin yan, we feel, hindi lang feel, we are filled talaga, we were filled talaga ng Spirit. Pero ang akala lang marami ganun lang kadali yun. Napuspos ako, I receive instruction. Ang kapuspusan po ay hindi lang iyak, hindi lang pagtangis natin, pagtulo ng mga dapat tumulo. Ang kapuspusan mga kapatid talaga, change lives. Tandaan nyo po yan. May direction kang marireceive, may tutuldukan ka sa buhay mo, may sisimulan ka sa buhay mo. Pero hindi yan ganun kadali. Nung napuspos ka dito, hindi agad pwedeng nandito ka agad. Even si Jesus, ano yung dinaanan niya mga kapatid? Okay. Yung dinaanan niya mga kapatid, test through temptation. Tatlong T. Test through temptation. Sulat niyo po yan mga kapatid. So sa gitna ng releasing, listen to this. Sa gitna ng releasing, sa gitna ng infilling and releasing, kung paanong pwedeng naranasan, kung paanong naranasan niyo ni Jesus, tanong, pwede rin ba na maranasan ng katabi natin na puspos ng Espiritu Santo? Test through temptation. Again, nanunukso ba ang Diyos? Hindi. Sabi ng Biblia yan, mga kapatid, hindi po nanunukso ang Diyos. Pero kung titingnan natin, mga kapatid, sino ang nagdala kay Jesus sa ilang? Para? We therefore conclude, mga kapatid, sa view, tingnan nyo po nag-print lang po ako dito, sa view ni Satan, yung temptation,
Sa temptation ni Satan, yung temptation mga kapatid, para ilubog ka sa kasalanan. Pero pag sa view, yung point of view ni Holy Spirit, yung point of view ng Diyos sa atin, pag may temptation, hindi ka ilubog sa kasalanan. May malagpasan ka. Nandyan po kayo. Sa view ni Satan, hindi ko po alam, lahat tayo may mga pangyari sa buhay na ang goal ni Satanas ay malubog ka sa kasalanan, mahulog ka sa pagkakamali, hindi ka na makaahon sa buhay, bumalik ka sa dating buhay. Ito yung view, yung point of view ni Satan. Pag mayroong temptation, pero kay Lord, mga kapatid, pag mayroong temptation, iba ang view ni Jesus. Iba ang view ng Diyos natin, iba ang view ng Holy Spirit para sa atin, hindi para magkasala, kundi ma-overcome, ma-test, okay? Dito mga kapatid, into sin. Listen, point of view ni Jesus, into sin. Point of view ni Satan, into sin. Point of view ni Jesus, ni Holy Spirit para sa atin mga kapatid, is test. Okay? So listen to this, magkaisa tayo. Ano po ang nasa gitna ng infilling and releasing? Test through temptation. So listen to this, tingin kayong lahat sa akin. Posible pala na yung katabi mo ay dumaan sa test at ang mukha nito ay temptasyon. Posible pala mga kapatid na yung puspos na nagpaawit kanina, puspos na tumugtog kanina, posible na si pastor na puspos. Bago ako tuluyang i-launch ni Lord, ako ay dadaan sa dinaanan din ni Jesus. Nandyan po kayo. Again, hindi po nanunukso ang ating pong Panginoon. Nalinaw yan sa Santiago, chapter 1, verse 12 to 15. Pinagpala ang mga nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos niyang malagpasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon na umiibig sa Kanya. Tayo po yun. 13, ito na po, sobrang linaw. Huwag sabihin ni numan na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok. So ibig sabihin mga kapatid, ang purpose ni Holy Spirit kung bakit dinala sa ilanga hindi para tuksuin si Jesus. Okay? Para itest. At syempre, para may basihan tayo ngayon, kalakasan natin habang nababasa natin na posible pala, mga kapatid, na mapagtagumpayan ang mga kahinaan kung may totoong kapuspusan. Kasi posible, napuspos tayo ng linggo. Pagdating ng Lunes, mga kapatid, napapaaway na tayo doon sa kanto. Nandiyan po kayo mga kapatid? Posible ba mga kapatid na babad tayo sa panalangin ng Sabado at Linggo? Pagdating ng Linggong gabi, hulog ulit sa pornografiya. May kausap po ba ako? Nangyayari po ba yan? So question, kukwestiyonin mo ngayon ang iyong kapuspusan. Totoo kaya itong kapuspusan ko? Kaya pinakita ng scripture mga kapatid na pwedeng magtagumpay. Kasi nung panahon na yon, si Jesus, He is in the state of flesh. Maaring iniisip ninyo, Pastor, Diyos kasi siya noon eh. No, mga kapatid. In that case, in that situation, nung moment na yon, mga kapatid, 100% tao siya. Ang nag-ooperate niya yung pagiging tao. Kaya nga hindi niya kinonvert yung bato papuntang burger. Kasi pag siya ay nag-ooperate, mga kapatid, ng ganong kapangyarihan, ano na po siya? Diyos na siya, mga kapatid. Nakikita niyo po, in that situation, in that moment, fully nag-ooperate ay yung flesh. 100% tao. Anong pastor ibig mo sabihin? Ang gusto ko lang patunayan, kaya, totoong kaya. Kaya talaga ng taong totoong puspos na magtagumpay sa mga kahinaan. Huwag nating tanggapin na habang buhay na akong ganito. No, mga kapatid. Hindi pwede at hindi ganun ang design na nagagamit ka, tapos mamamatay ka na lang, struggle ka pa rin. Hindi po ganyan ang design, mga kapatid. Kasi pinakita ng ating Panginoon in feeling, ano yung in between, mga kapatid? Nasa gitna ng releasing, test. At anong test? Temptation. At pwedeng maranasan to ng maraming mga mananampalataya. Huwag sabihin ni naman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok,
Sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman siya tinutukson ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. 15, kayo lang. 1, 2, 3, basa. So, temptation is not just a God, sin. Nandiyan po kayo? Yung temptasyon, hindi agad kasalanan. Pag nahulog ka dito, pag tinangay mo to, kapag kinain mo to, kapag pumasok ka dito, kapag nakulong ka dito mga kapatid, nagiging nasa, nako-convert into kasalanan, into kamatayan mga kapatid. So mga kapatid, you are not just being tempted. Okay? You're just being tested by God. Hindi ka tinitempt ni Lord. You are just being tested. Okay? Actually, kung aralin natin, kailangan pa ba ng ganitong mga test para makilala ka ni Lord? Palagay ninyo. Palagay ninyo. Yung pagka-Diyos ng Diyos, mga kapatid, kailangan pa bang idaan ka sa mga test para makilala ka ng Diyos? Yung pagiging sovereign ni Lord. Si Abraham, mga kapatid, kailangan niya pa ba na i-test talaga? Para malaman niyo yung talagang kaloob-looban ni Abraham? No. Pag kailangan niya pang ganon, kalibel lang natin si Lord. Nandiyan po kayo? Kung kailangan niya pang test, mga kapatid, yung mga tao para lang makilala, hindi ilibel lang natin si Lord. Hindi. Pero question, bakit kailangang idaan ng mga mananampala sa test? Para ba makilala na tayo ni Lord? O ito, para tayo mismo makilala natin ang ating sarili. Sino po mag-agree na kahit walang test, all-knowing si Lord, kilala ka ng Diyos. Pero bakit may test? Through temptation. Hindi para makilala ka ni Lord, kundi ikaw mismo makakapag-realize, hindi pala totoong kapuspusan nito. Yung pag-iyak ko pala. Again, I don't underestimate ang mga manifestation. Okay? Ako rin po, nakakausap ni Lord, umiiyak sa presensya ng Panginoon. Pero hindi ba kayo nagtataka mga kapatid? Lunod na lunod tayo sa presensya ng Diyos ng linggo. Tapos hindi kang magtataka, lunod ka sa sugal ng Merkules. May kausap po ako mga kapatid. So, are you really filled with the Holy Ghost? Or again, you are filled again with the holy emotion? Posible yan mga kapatid. Kaya ngayon pong umaga, matututunan natin at marirealize natin, hindi para makilala tayo ni Lord. Mga kapatid, hindi ka pa nga pinapanganak, kilala ka nga ni Lord na. Pinaplano ka pa nga ng magulang mo, may plano na ang Diyos. Ang ibig sabihin, alam na ni Lord. So ibig sabihin ngayon pong umaga, yung test, through temptation, hindi na para kay Lord, para sa iyo. Sino po yung gustong makilala pa ang sarili niya? You need to accept the challenge that you are not just tempted. You are not tempted. You are just being tested. Sino pong gustong i-test ng ating pong Panginoon? At wala na akong nag-amen. Pinapakita ng scripture ng story, ito ang totoong kapuspusan. Ito ang muka ng infilling. Ito ang muka ng being filled in the Spirit, mga kapatid. Again, Jesus that time was in the flesh. Nag-ooperate bilang tao, kaya hindi natin pwedeng sabihin, Pastor, Diyos naman siya na. No, mga kapatid. He is in the flesh that time. But, again, siya ay nasa katawang tao, siya ay nasa laman, but meron siyang influence ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So parang pinapakita ng scripture, ganito, kaya nyo. So posible ba mga kapatid, na pag may kapuspusan talaga ng banal na Espiritu, posibleng mapagtagumpayan mo yung kahinaan mo? Posibleng ma-overcome mo lahat ng mga negatibong sitwasyon dyan sa nangyari sa buhay mo? Lahat ng kahinaan, kayo na mag-isip ng mga kahinaan po ninyo. So posible yun mga kapatid. Yung mga Kristiyano ngayon, ipopost yung iyak-iyak natin ng linggo. Tapos pagdating ng Lunes,
May kausap ako mga kapatid. So kung kaya ni Lord as a person, as a human, with the influence, with the power of the Holy Ghost, since tayo ay tao, nasa influence din tayo ng banal na spirito, so ibig sabihin, sabi mo sa iyong sarili, kaya ko rin pala. Sabi mo sa iyong katabi, kaya mo rin. Amen? Kaya mong mabait ng linggo, kaya mong mabait hanggang Lunes, hanggang Sabado. Tama? Kaya mong nagtatagumpay ka ng Sabado at Linggo, kaya mo ring magtagumpay ng Lunes hanggang Sabado. Sinong gusto magtagumpay ng Lunes hanggang Lunes? Talaga, Lunes hanggang Lunes na yan. Amen? Again, pag merong temptation, ang point of view ni Jesus, ang point of view ni Satan, magkasala ka. Pag merong temptation, mga kapatid, ang point of view ni Jesus, you are just being tested. Anong kagandahan, mga kapatid? Yung parang guro, may teacher kayo sa klase na nagpa-exam, tapos sinasabi din yung sagot. May mga ganong guro eh. Yung para bang binigay na talaga. Ganon ang Diyos, mga kapatid. Sa paligsahan, kasama mo ang Diyos na tumatakbo. Sa test, mga kapatid, sa test ng mundo, ayaw kang manalo. Pero sa test under ng kapangyarihan ng Panginoon, si Jesus mismo nag-cheer, anak, kaya mo yan, takbo pa. Nakita niyo, mga kapatid? So, gusto kong maunawaan po natin, we are being tested before we launch in the ministry. God doesn't tempt us, but He allows temptation to test us. Dinala lang ni Holy Spirit si Jesus dun sa ilang para i-test. Okay? Yung totoong kapuspusan, para ipakita lang sa atin yung totoong kapuspusan, yung isang tao na puspos ng banal na spirito. Para bang sinasabi niya, kapag ang tao ay totoong puspos ng banal na spirito, may kakaibang lakas. Kapag ang tao ay totoong puspos ng spirito, may kakaibang kagalakan. Kapag ang tao ay totoong puspos ng spirito, kayang tumanggi sa tagay. Kayang tumanggi sa laman. Kayang tumanggi sa mga compromising na buhay. Kayang tumanggi sa panonood ng hindi dapat panoorin. Andyan pa kayo, mga kapatid. Kung totoong banal na spirito ang pumupuspos sa atin, kung nakaya ni Jesus bilang tao, gusto kong ma-encourage ka ngayong umaga, kaya mo rin. Dahil yung kapuspusan nung nangyari doon, parehas na spiritong pumupuspos sa iyo ngayon. Parang hirap ko kayong i-encourage ngayong pong umaga. Just need to believe it, na kaya po natin, mga kapatid. Kaya sabi ng Scripture, 1 Corinthians 10:13, the Message version, no test or temptation that comes on your way is beyond the course of what others have had to face. Ang ganda nito, yung version na to. All you need to remember is that God will never let you down. Sabay-sabay natin basahin yan. God will never let you down. He will never let you be pushed past your limit. He will always be there to help you come through it. Wow! Ang Diyos, mga kapatid, kapag tayo ay nasa pagsubok, nasa temptation, mga kapatid, ang Diyos ay sumasa atin. Ang demonyo, sa point of view ng demonyo, pag may pagsubok, ang sigaw niya, mahulog ka lang sana. Magkasala ka tuluyan. Huwag ka nang makabalik sa church. Yung point of view ni Jesus, ni Holy Spirit, anak, kaya mo yan. Pag nalagpasan mo yan, lalo kang tatatag sa pananampalataya. Anak, sige. Pag nalagpasan mo yan, lalo kang gagamitin. Ang point of view ni Satan, kaya makinig, mga kapatid. Na kaninong point of view ka? Pag nasa test ka, through temptation. Yung sigaw ni Satanas o yung sigaw ng banal na spirito? Anak, or hindi anak eh. Yeah. Si Satan, hindi ka naman tinatawag sa pangalan eh. Saan ka tinatawag? Sa lahat ng iyong nagawang mali. Magnanakaw ka, mahina ka, makasalanan ka. Hindi ka niya papangalanan. Pag si Holy Spirit, si Jesus, mga kapatid,
Tatawagin ka niya sa kanyang pangalan. Sabi ng Bible, ikaw ay akin. Kaya mo yan. Sige lang anak, pag bumangon ka, pag nadapa ka, babangon kita. So ngayon, nasa ang point of view ka ngayon pong umaga. Yung nararanasan mong mga struggle, pagsubok, temptation, test ng buhay, ano yan para sa'yo? Para mahiya ka na habang buhay? O para ibangon mo ang iyong sarili at muling magpagamit sa ating pong Panginoon? Na kanino ka? Kay Judas, na pares naman ang ginawa kay Peter, pinakasan ng sariling buhay, o si Peter, nung nalamang buhay ang Panginoong Yesus, bumawi. So na kanino ka? Kay Judas, kay Peter. Point of view ni Satan, point of view ni Holy Spirit, mga kapatid. So the bottom line is, are you really filled with the Holy Ghost? Totoo bang puspos ako ng banal na Espiritu? Ulitin ko po ano po yung ginamit to test yung totoong kapuspusan ni Jesus? Kasi ang sabi ng Scripture, at puno at puspos ng Espiritu Santo si Jesus. Ano po ang ginamit para matest talaga yung kapuspusan ni Jesus? Test through temptation. Okay? So sa madaling salita, sa mukha ni Satanas, temptasyon. Okay? Ulitin ko po. Ano po ang ginamit kay Jesus to test sa kanyang kapuspusan? Okay, sabay-sabay po kayo. Ano po ang ginamit para matest ang totoong kapuspusan ni Jesus? Test through temptation. Ang hirap kong sabihin test lang kasi point of view ni Satan yun or temptation lang. Kaya ang lagi ko sinasabi, tandaan nyo na lang po yan, baka lumabas yan sa exam mamaya, test through temptation. 3 T. Test through temptation. At ang sabi ng Scripture, verse 13, pagkatapos tuksuin, point of view ni Satan, si Jesus, sa lahat ng paraan, parang ang dami yun, umalis na ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. So tingin lahat dito. Ano tong lahat ng paraan na to? Ulitin ko 13. At pagkatapos tuksuin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Hindi nyo ba na-realize yung sinasabing lahat ng paraan ay nauwi lang sa 3? Ang sabi ng Scripture, sa lahat, para kung ikaw ay reader, isipin mo yung lahat parang madaming-madami. Nung nabasa ko, ba't lahat ng paraan? Pero ang katunayan mga kapatid, ang tool ni Satan from Garden of Eden hanggang sa panahon ng David, panahon ng Samson, panahon ni na Peter, mga kapatid, hanggang sa panahon mo ngayon, itong lahat ng paraan ay nauwi lang sa 3. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Kung titingnan natin, yung lahat ng paraan na sinasabi ng Scripture, mga kapatid, ay 3 lang naman. So listen, so ibig sabihin, kahit papaano, may alam ka na kay Satanas. Sabi mo sa iyong katabi, kahit papaano, kilala mo na yan, ha? Kasi napag-uusapan na natin, hindi yan milyon. 3 lang. Sabi ng ibang mga pastor, 3 G daw. Girls, gold, glory. Sabi ng mga nakaraan, naging 4 na pastor, gay. May mga pastor daw po kasing pumapatol na daw sa bakla. Totoo po na nangyayari. Grabe kadumi ang mundo. Tingnan niyo po 3 lang. Girls, gold, and glory. Dan lang po na uwi. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, mga kapatid. Kung titignan po natin. So, every infilling of the Holy Spirit, lahat ng mga taong puspos ng Espiritu, listen, posible ba na dumaan sa 3 ito? Babae, lust. Gold, yaman. Gusto ng sarili natin, di ba? And pride of life. Lahat daw ng kapuspusan, lahat ng mga taong puspos, dumanas ng puspos, okay, ay pwede mong harapin ang 3. Kalaswaan, kayamanan ng mundo, at pagmamalaki sa buhay. Amen? So, sino po
ang ready nang harapin ang tatlong ito? Pastor, pwede bang wag na nating harapin yan? Diretso na tayo agad sa langit. Andyan po ba kayo mga kapatid? Kung si Jesus ay harap ang tatlong bagay na to, sino po naniniwala? Maaring yung katabi mo, nasa gitna na ng laban ng tatlong ito. Ang tanong, si Jesus nagtagumpay. Okay? I-encourage mo ngayon yung katabi mo. Dahil nasa iyo ang banal na spirito, magtatagumpay ka rin. Amen? Kasi posible, sa lahat ng paraan, tatlo lang naman yan mga kapatid. Una, sige nga, kung anak ka ng Diyos, anong sabi? Gawin mo ngang tinapay ang batong ito. Sino pong mag-agree ngayong lahat na kayang gawin yon ni Jesus? Taas ang kamay. Kahit burger pa, pizza pie, lahat ng paborito mo. Pwedeng i-convert yon. Pero magagamit yung pagiging Diyos. Okay? So tanong, siguro yung wala na lang sa donuts. Nung tinukso ba si Jesus ng dyablo doon sa ilang, tapos na ba siya ng prayer and fasting niya? Donuts are yung wala sa donuts. Sige po, wala naman pong maling sagot. Ha? Wala ka ba sa donuts? Pa-absent ka, dumalo ka. Okay? Sino pa? Sino po ang nakabasa? Basahin nyo sa account ng Matthew, mas malinaw. Yung po bang tinukso si Jesus, tapos na po ba siya fasting? Oo, hindi. Okay, tapos na po siya mga kapatid. So listen to this, eto na, gusto ko yung dalhin dito. Kung tapos na siya sa fasting niya, pwede na ba siyang kumain? Oo, hindi. Oo. Halimbawa, ang fasting natin, magbe-break ka mamaya, 12, sa mga nagpa-fasting na minister, serve team. So pagpatak ng alas 12, mga kapatid, break mo na yon. 12:01, pwede ka na ba maglugaw? Hindi ka na magigilty, tama? Nakaka-guilty, yung ikaw ay ang break mo pamamayang alas 12, kanina medyo nagkumalam yung tiyan mo, so may kretong kain ka. Medyo yon. Bagaman hindi naman yun kasalanan talagang malala, okay? Pero personal conviction, meron kang marireceive, anak, ba't mo naman ginawa yan? Ang usapan, ang deal mo sa akin, mamaya pang tanghalian eh. Pero tanong, yung bang tinukso at pinapa-convert ni Satan kay Jesus yung tinapay, tapos na ba siya sa prayer and fasting? Tapos na. Tapos na mga kapatid. Basahin nyo sa Matthew mga kapatid. Okay? At pagkatapos, tapos na mga kapatid. So ito yung tanong ko, deserve ba ni Jesus na kumain? Okay, ulit yung tanong, deserve ba ni Jesus na kumain? Yes, mga kapatid. Di ba? Deserve niya naman na kumain. Kasi, di ba? Ikaw ba naman nag-take ng exam? Sino yung mga estudyante dyan? Gabing review mo, huyan mo, pagkatapos ng exam ng mga alas 3, yung alas 4, deserve mo bang pumunta ng Pobla at magmerienda man lang? Diyan kayo mga kapatid, deserve mo bumili ng lugaw na may 3 itlog. Grabe, daming itlog, ano? Kasi deserve mo yung mga kapatid. Di ba? Pero listen, makinig. Bakit hindi kinonvert ni Lord, hindi siya kumain? At ang sabi niya, hindi lamang nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Tanong, bakit hindi siya kumain? Deserve niya naman yun eh. Andiyan po kayo. Deserve niya. Okay? Pero may mako-compromise. Di ko alam kung nagsisingkin na to sa inyo. May mga bagay na deserving mo naman talaga. Pero kapag ginawa mo yan, may mako-compromise. Kaya ingat ka sa mga kaka-deserve, I deserve this, I deserve this. Kaka-I deserve mo, nawala ka na sa Panginoon. Ingat ka dyan mga kapatid. Halimbawa, talagang naghintay ka, mahabang panahon, talagang hindi ka nakipagrelasyon, nagpipray ka ng tamang tao,
After 55 years, binigay sa'yo yung tamang babae. Grabing tagal na, no? Listen to this. Listen, tingin dito. Pwede na ba na mag-holding hands? Tingin niyo po. Deserve mo yun eh. Naghintay ka. Kasalanan ba mag-holding hands? Hindi. Pero listen, kapag nag-holding hands ka, may mako-compromise ba? Nagigits niyo yung punto, mga kapatid. Pwede at deserve ni Jesus kainin, i-convert yung bato papuntang tinapay. Kahit pa nga burger, pwede niyang gawin yon. Pero pag ginawa niya yon, mga kapatid, pinapatunayan niya lang na para bang ang babaw ng pagiging Jesus niya. Kasi ang sabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ang nako-compromise yung pagiging Diyos. Mga kapatid, yung lalim, hindi siya papapatunayan na anak ng Diyos or Diyos siya into miracle. No! Ang magpapatunay na siya ay Diyos, kailangan niya munang mamatay. At pagkatapos mamatay, patunay na tao, kailangan niyang mabuhay pagkatapos ng 3 araw, at yun ang tag-life. Yun ang lalim, mga kapatid, na siya ay Diyos kasi kaya niyang mabuhay mula kamatayan. Listen, dinadala tayo ni Satanas, mga kapatid, na hindi natin namamalayan sa mas mababaw na paglilingkod. Mababaw na Kristiyano. Sige nga, kung talagang lalaki ka, ikis mo nga yan. Diba yung mundo ganyan? Sige nga. Try mo nga. Pero may makukompromise dyan, mga kapatid. Sa may mga karelasyon. Eto na, papunta na ako sa inyo. Is kissing sin? Ayan na. Hindi, may relasyon ka, naghintay ka ng matagal. 55 years ka naghintay. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, is kissing sin? Yung mga nanay, ba't parang kayo ang kinikilig, hindi kayo ang kausap ko? Is kissing sin? Ang the best question, it is wise to do it. Kapag ginawa mo ba yan, walang mako-compromise sa dulo? O meron? Sino mag-agree na kapag ginawa mo yan, ang lapit niyan sa sex outside marriage? May kausap ako, mga kapatid. So listen, lahat ng puspos, eto na. Pwede kayong offeran ng bato, i-convert nyo sa tinapay. It is not hunger issue anymore. It is not food issue anymore. It is compromise issue. Pastor, ano yung compromise? Yung mukhang hindi kasalanan, pero pag pinagpatuloy mo, sa dulo, hulog ka. That is compromise. That is not, yung test number 1, that is not hunger issue anymore. Actually, busog si Jesus niyan. Kasi pag ikaw naman puspos talaga, mga kapatid, kahit enough na talaga, kaya nga sabi ni Haring David, mas gustuin ko pa sa pinto ng templo kaysa sa ibang araw, libong araw sa ibang mga tahanan. Yung kapuspusan, nagbubusog talaga yan sa atin. So, mga kapatid, tingnan nyo po, ang front lang ni Satanas, tinapay, gutom, pero ang habol niya, makompromise ka. That's the first level na pwedeng harapin ng mga taong puspos, mga taong gustong magpagamit, mga taong gustong nasa ministeryo. You will be compromised. Hindi mukhang kasalanan. Actually, hindi kasalanan. Holding hands, hindi kasalanan. Kissing, hindi kasalanan. But listen to this. Is it wise to do it? Nandyan po kayo, mga kapatid. Deserve mo namang kumain. Sino bang ayaw kumain? Tama po ba, mga kapatid? Deserve ni Jesus. Deserve nating lahat. Pero, kung mahuhulog ka sa dulo, sa pagkakasala, tama ba na gawin yan, mga kapatid? Did you observe na lahat ng lust of the flesh, dinadala tayo sa kompromisong buhay muna bago tayo mahulog sa pagkakasala? Kahit nga po pagpapahinga Listen to this. Masama bang magpahinga? Tingin po ditong lahat. Masama bang magpahinga? Halimbawa, sino po dito yung mamaya
nasa amuling ka pa. Mamaya, nasa mainit ka pa. Pagka-uwi ninyo, magkakwentuhan pa kayo, hindi pa kayo nauwi. Di ba? Pagka-uwi ninyo, biglang pang may bisita sa bahay ninyo, pagkwentuhan pa. Mga kapatid, masarap magpahinga pag linggo, tama po ba? Masama ba magpahinga? Okay, hindi. Di ba? Pero listen to this. Pero may decision ka na sa buhay na kapag Lunes, hindi ako gigising ng madaling araw. Pahinga ko ito. Kausap ko yung mga ministers, hindi po yung iba. Kausap ko lahat ng mga prayer warrior. Lord, tumugtog ako ng umaga, madaling araw, nandun na kami, 3:00. Maagang naligo kasi sabi ni Pastor Kim, 30 minutes before nandun na daw dapat. Umanta kami, nagluto, pumunta ng amuling, naglakad, wala pang driver, umuwi kami. Lord, deserve kong tumulog ng 9:00 ng gabi, 9:00 ng umaga ang gising ko. Lord, deserve ko to. At mailan sa inyo, tuwing Lunes, hindi na talaga nananalangin at nakikipagpanalanginan. Tanong, anong tawag dyan? Compromise yan. Hindi masamang magpahinga. Pero buhay mo na kapag Lunes dahil pagod ka, hindi ka mananalangin. Nandyan po kayo? That's the first level. Hindi mukhang kasalanan, hindi kasalanan, pero hindi mo na mamalayan mga kapatid, nahuhulog ka na sa kasalanan. Satan is not after the food. Jesus is not after yung hunger niya mga kapatid. Yung compromise. May mga bagay sa buhay natin na hindi natin alam, kasalanan na pala. That's the first level. Tingnan niyo po itetest ka in compromise test. Kaya ingat sa lahat ng mga deserve mo. Pastor, deserve ko naman to. Deserve ko naman to. Ingat mga kapatid. Ingat sa bagay po na yan. Even mga nasa trabaho, nasa business, pwede nyo namang idailan kay Lord, Lord, deserve ko naman po. Na siguro okay na po yung linggo ako mag-involve sa mga gawain. Kasi yung Lunes, busy ako. Martes, busy ako. Merkules, busy ako. Lord, Pastor tuloy. Lord, maraming kikitain dito. Pagdating ng linggo, Lord, ibibless ko si Pastor. Bibili ako ng 20 pesos na tinapay kay Pastor. Wow. Praise God. Hindi yan mukhang kasalanan. Mukhang tunog maganda yan. Pero baka dadaling ka niyan sa kompromisong pamumuhay. Yan yung unang level. Listen, when I talk about compromised life, hindi siya mukhang kasalanan sa una. Listen, can you just observe? Ano po ang mga nangyari sa buhay ninyo na hindi mukhang kasalanan? Sino po may mga nakaka-chat na friend lang naman? Pastor, we're friends. Pastor, friendly kasi ako. I need to exercise my gift. What is your gift, sister? Pastor, friendly ako. Hindi yan kasalanan until mag-usap kayo ng 1:00 ng madaling araw at nagtatanungan kayo, kamusta ka na? Kumain ka na ba? Anong kumain? Madaling araw yan. Pastor, nagde-devotion naman kami. 1:00 ng madaling araw, de-devotion kayo. Tingnan niyo po hindi yan mukha agad. Hindi yan mukha agad. Okay? Hindi agad mali yan. Pero, diyan nagsisimula pumasok si Satanas sa mga taong puspos. Diyan nagsisimula si Satanas sa mga taong revive. Sa mga taong gustong magpagamit sa Panginoon. Iyaan po. That is test through temptation. Sunod na bagay mga kapatid, lust of the eyes. Ano pong pinuron sa kanya? 5 to 7. Dinidiscuss ko lang sa inyo mga pwede nating, grabe, 1 oras na agad po ako. Ganun ako ka tagal magsalita. Tapusin ko na po.
Dinala siya ng dyablo sa isang mataas na lugar at isang saglit, tingnan nyo at sa isang saglit, ipinakita niya sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. Sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihang kadakilan ng mga ito. Ipagkakalob ang lahat ng ito sa akin at maaari kong ibigay kung kanino ko gusto. Again, sino pong gusto? Kaya't kung ako'y, wala daw. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo na lang, iyo na ang lahat ng ito. Listen to this. Listen. After ba sa yaman? After ba na pagpalain ka ni Satanas? Hindi. Listen to this. Yung una, compromise issue. Pangalawa, worship issue. Kanino ka lumuluhod? Mga kapatid, ang akala mo lang, gusto mo lang makakain ng 3 beses isang araw. Gusto mo lang makagaan-gaan sa buhay. Gusto mo lang mapag-aral ang anak mo, mga kapatid. Hanggat hindi mo namamalayan, it's not lust issue anymore, it's not blessing issue anymore, it's a worship issue. Araw-araw, kanino ka lumuluhod? Tingnan nyo, ang goal ni Satanas, mga kapatid, hindi talaga pagpalain si Jesus. Kung sinong gusto, pwede kong ibigay, pero dapat sumamba sa akin. The second lalim ng point number 2, it's not yaman issue. It's worship issue. Masama po bang yumaman sa tingin po ninyo? Masama po bang pagpalain? Palagay po ninyo. Masama bang magkasasakyan? Masama bang manguna talaga sa klase? Masama bang may ganitong mga bagay? Masama ba na may sariling bahay? Hindi, mga kapatid. Until siya na ang naging Diyos mo. Pati linggo, mga kapatid, lumuluhod ka sa bahay mo. Lumuluhod ka sa yaman mo. Lumuluhod ka sa hanap buhay mo. Lumuluhod ka sa pinagkakabalahan mo. That's not pangangailangan issue anymore. It's a worship issue. Mas malalim to, mga kapatid. Kasi kung kanino ka lumuluhod, doon ka susunod. Kung kanino ka lumuluhod, mga kapatid, doon ka magsasubmit. Kung kanino ka lumuluhod, doon ka magpapasakop. So hindi na to yaman issue anymore. Front lang yan ni Satanas. Front lang yan ng kaaway, napapagpalain, ito ibibigay lahat sa'yo. Pero tingnan nyo, napakilinaw sa uli. Pero kailangan mo akong sambahin. It's a worship issue. Wala akong problema sa yaman mo. Kung mayaman ka, masaya pa nga ako eh. Bakit? Pag mayaman ka, member ka ng church na ito, mga kapatid, damay ba ang pastor? Damay ang pastor! Gusto kong maging mayaman kayong lahat. Magsiyaman kayong lahat. Sige po, tanggapin ninyo. Magsiyaman kayong lahat. Pero wag niyong sambahin ang yaman ninyo. Pag pinagpala si Ate Ninita, ako ang unang papagpalain, mga kapatid. Katapat ko lang yan, oh. Pag pinagpala si Ate Maricel, ako ang unang papagpalain. Pero mga kapatid, pag dumating yung pagpapala na yan, niluluran mo, sinasamba mo, binibigyan mo ng oras, siya ang nakapwesto sa iyong trono, mali na yan. May problema na dyan, mga kapatid. So malalim na yan. Worship issue, mga kapatid. At yan ang sunod na dadaanan ng puspos. Bukod sa compromise, hindi mo namamalayan, eto na, medyo malalim na to. Iba na ang sinasamba mo. Tumataas ang kamay mo paglinggo, mga kapatid, pero iba na ang laman ng puso mo. Wala tayong mga ribulto, wala tayong mga larawan, pero mga kapatid, laman na ng puso mo iba. It's a worship issue, mga kapatid. Ito po ang sunod na stage na dadaanan ng mga taong puspos, mga taong gustong magpagamit sa Panginoon. Hindi yan natin namamalayan. Kaya lahat ng mga taong nanghina, mga taong nawala sa Panginoon, mga kapatid, dumaan yan sa compromise. May mga schedule na hindi tinayuan, may mga challenge na hindi niya hinamon na kanyang buhay, may mga madaling araw na hindi napuntahan. It's a compromise, mga kapatid. Kasi kung titingnan naman natin, pasok naman talaga eh. Ay, halimbawa, ang dahilan mo sa akin, Pastor, lister kasi ako eh, kailangan kong habulin ito. Pasok na pasok yan. Hanggang isang araw, nawala ka na sa paglilingkod dahil lister ka nga. Hanggang maging Diyos mo na. Hindi mo lang nabantay, naging Diyos mo na, mga kapatid. At yung pangatlo ang pinakadelikado. Napansinin ninyo, yung una, walang verse si Satan. Sa account ng Luke, yung pangalawa, walang verse si Satan. Eto na. Dahil napakatalino ni Satanas, parang si Jesus, lagi akong napanguna ng verses. Napansin nyo, yung salita ni Satan, tingnan nyo po Tingnan nyo yung mga salita ni Satan Nasa verse 9.
dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo. At sa Jerusalem sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatahilog ka, nasusulat. Ito na. Ang dating nagsasabi lang nasusulat, sino? Si Jesus lang. Pero bago makapagsalita si Jesus, hinaiina na siya. Nasusulat. Sabi mo, sabi sa script, sabi sa Torah, sa awit yan mga kapatid, 91, na-check nyo. Nasa awit 91, 11-12 ang kanyang sinabi. Sa kanyang mga angel, ikay pagbibilin. Sila iuutusan upang ikay ingatan. Galing mag-memory verse ni Satanas, ano? At aalayan ka ng kanilang mga kamay. Alalayan ka ng kanilang mga kamay. Nang sa mga bato, paa mo hindi masaktan. Oo nga, no? Grabe. Kaya kung hindi puspos si Jesus ng Holy Spirit, dalawang pumupuspos sa kanya eh. He was filled by the Holy Spirit, by the Holy Ghost, and he was filled by the Holy Scripture. Wow. That's the secret, mga kapatid. Before I end. Kung hindi puspos ng Espiritu at puspos ng salita ng Diyos ang isang tao, ang pinakadelikadong mangyari sa kanya, may alam siyang salita ng Diyos sa kanyang puso, pero twisted na ni Satanas. Listen to this. Makinig kayo, tingin kayo maigi dito. Ang mga taong hindi nagta-tithes, mga kapatid, yung may alam na Bible verse sa patungkol sa tithes. Ulitin ko. Yung mga taong hindi nagta-tithes, yung mga taong may alam na Bible verse patungkol sa tithes, pero na-twist ng Satanas sa kanyang isip. Hindi na yan. Old Testament na yan eh. Paktay kadiya dong. Yung mga taong hindi makaalis, halimbawa, maraming mga na-example ng Don't Watch at totoo ng mga nangyayari. Yung mga taong hindi makaalis sa mga kahinaan, mga kapatid, alam niyo po ang dala-dala nila, may verse silang alam. Halimbawa, ito. Wala namang pastor sinabi na bawal namang mag-inom sa Bible. Totoo nga naman. Ano pong sabi ng Bible? Lasing ang sabi ng Bible. Pag na-twist ng kaawayan, nga, no? Kaya wala kang bigat kasi bibili ka naman to. Ito pang sasabihin ng ilan. Pastor, ano pong unang himala na ginawa ni Jesus? Di ba yung tubig ginawa niya pang alak? Pababorian ngayong umaga sa'yo. Di ba? Pwede na akong may pangsagot na ako kay Kuya Jan. Pwede yan. Pag na-twist ang salita ng Diyos sa buhay mo. Sabi nung iba, Pastor, wala namang verse na patungkol sa paninigarilyo. Ba't pinapabawal niya yan? Totoo naman talaga. Kahit iskan mo ang Bible. Pero mga kapatid, are you being led by the Holy Spirit or are you being deceived by the Satan? Sabi ng Galatia, pakikiapid, paglalasing, kaalayan. Sabi ng bandang uli, at iba pang katulad nito. Ang sabi ng Biblia, ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu. Wala kang mababasa mga kapatid na yung coke bawal. Pero pwedeng maging compromise yan sa buhay natin. Meron ba? Wala naman eh. Chichirya? Wala naman mga kapatid. Pero again, ang katawang ito ay templo ng banal na Espiritu. Nandyan po kayo mga kapatid. Ang mga taong hindi nakakasunod at talagang nadaya na, mga kapatid, hindi yung walang alam na salita ng Diyos. Ang mahirap makabalik sa church, mahirap makabalik sa paglilingkod sa Panginoon ay yung mga taong may scripture na, pero na-twist ng kaaway. At yan ang pinakadelikado sa lahat ng level. Compromise, worship issue, and you are being deceived. May isang kwento mga kapatid sa bayan, sa Buwak, mga kapastoran, na dati siyang nag-akay sa kanyang mga kapatid. Mga kapatid na deceive ng kaaway. Ngayon, inaalis niya sa pagiging born again at pagiging pastor ang kanyang mga kapatid. Gustong dalin doon sa nadaya siya. Kaya ang hirap mga kapatid. Imagine mo, siya ang ginamit ng Lord para makakilala ang kanyang mga kapatid. Isang araw, may mga pinanood sa online, na-deceive. Ngayon, yung kanyang mga pastor na kapatid, hinihila papunta sa maling relihiyon, maling paniniwala. Ang pinakang mahirap na level, mga kapatid, ay yung level number 3. You are being deceived. Bakit po? Ang mga deceive, hindi nila alam na deceive sila. Tandaan nyo po ang mga deceive, hindi nila alam na deceive po sila. So, as we end this, sa ating pagtatapos, Pastor, anong pwedeng solusyon?
Kasi maaring ako po ay nandito. Maaring ang aking kapatid, maaring aking kamag-anak, maaring aking asawa, maaring aking anak ay nandito po. Mga kapatid, simple lang po ang sagot sa lahat ng pwede nating daanan. Nasa gitna tayong lahat. Ilan sa inyo hindi pa nalalaunch sa ministry pero may kapuspusan, you receive direction, you receive instruction from God. Pero kailangan mong daanan ang mga bagay na to. Pero wag kang matakot, wag kang mag-alala mga kapatid. Tulad ni Jesus, puspos siya ng banal na spirito. This is the one thing mga kapatid. Hindi lang banal na spirito ang pumuspos sa kanya, puspos din siya ng salita ng Diyos. Being filled with the Holy Spirit is not enough. You need to be filled by His Word, by His Scripture. Para pag may mga dumating, may tatakbuhan tayong salita ng Diyos. Nasusulat, nasusulat, nasusulat. Nandiyan kayo mga kapatid. So this is the secret. This is the main point for today. And tapos na po ako. Everyday altar. Everyday altar. Araw-araw altar. Araw-araw pakikipagniig sa ating pong Panginoon. Sunday service is not enough. Listen to this. Walang lumalagong Kristiyano kung nagsisimba lang kahit linggo-linggo. Wala. Listen to this. Walang lumalagong Kristiyano kung linggo-linggo lang ang kanyang pakikipagniig sa Panginoon. Magfe-fail siya, manghihina siya, babagsak pa rin siya. Mga kapatid, ang nais ng Panginoon ngayong umaga, araw-araw, daily encounter. This is the word of God na binabasa sa ating church. Hindi yung magkaroon ng established na ministry agad, hindi makapag-win ng tao, hindi makapag-disipulo. Mga kapatid, araw-araw ba natin nagagawa yan? Hindi. Mahirap yan gawin. Busy tayong lahat. Pero mga kapatid, ano ang pinakang posibleng gawin ng isang tao na kapag ginawa natin ay magtatagumpay tayo? Simple lang. Araw-araw altar. Everyday altar. Everyday. Hindi yan patungkol lang sa Dawnwatch. Kahit wala ka sa Dawnwatch ng online, you need to gising ng madaling araw. Gisingin mo ang iyong sarili. O kahit hindi madaling araw, may mga pagkakataong puyat. Habang nagdadrive ka sa sasakyan, you create an atmosphere of worship. You pray to God. You have the Word of God. Ang dami ng tool ngayon, mga kapatid. Huwag mong iasa ang iyong paglago tuwing linggo. Wala pong lumalago kahit saan ka pumunta. Walang lumalagong Kristiyano kung linggo-linggo lang siya umaasa. We need to meet God daily. We need to encounter God daily ng ating pong mga buhay. That is the solution. Yan po ang solusyon para tuluyan tayong ma-launch ng ating Panginoon. You know, yung character natin pinag-uusapan. Pagkatapos ng gawain, kahit ating gabi, saan siya pumupunta? Sa ilang. Madaling araw pa lang, saan siya pumupunta? Sa ilang. Araw-araw. Araw-araw. Huwag mong iasa ang iyong buhay spiritual kapag linggo lang. Sabi mo sa iyong katabi, everyday altar. Everyday altar. Tayong lahat ay tumayo ngayon pong umaga. We will worship God.